Bago ngayong gabi, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Rosario, Pasig. Sa kuhang ito, kita ang lawak ng nagngangalit na apoy, pati ang makapal na usok mula sa sunog na itinaas na sa ikatlong alarma. Nasa 50 pamilya ang apektado. Isa ang napaulat na sugatan. Inaalam pa ng mga otoridad ang mitya ng apoy at halaga ng pinsala. Isa pang bago ngayong gabi, nauwi sa enkwentro ang pagresponde sa pag-hold up sa isang food cart sa Quezon City. Patay ang isang pulis. Ang suspect na bumaril sa kanya, nasawi rin ng makaresback ang pulis at ang kanyang kabady. May report si Nico Wahe. Pulis ang lalaking ito na nakita sa CCTV sa Katipunan Street, Barangay Commonwealth, Quezon City madaling araw kanina. Maya-maya may lalaki sa likod na lumapit sa kanya. Hindi na nakuna ng CCTV pero sa puntong iyon, binaril na lalaki ang pulis. Dumating ang kabady ng pulis at gumanti sa lalaking bumaril. Although meron na po siyang mga tama, naka-retaliate pa po or naka-fireback pa po itong ating pulis dito sa ating suspect. Tinulungan din naman po siya nung kanyang kabady na at matapos po yun ay naitakbo pa po ng ospital. Ang napatay na pulis kinilalang si Patrolman Harwin Courtney Bagay. Ang balang tumama sa braso niya, tumagos sa dibdib. Di patukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Ayon sa NCRPO, nasa lugar ang dalawa para rumisponde sa holdapan. Sabi ng isang saksi, sunod-sunod ang umalingaw-ngaw na putukan noon. Ito yung pulis, pasugod na. Yung may customer kami, gumagawa kami ng burger nun eh. May customer kami. Yun, yung mga customer napayuko bigla, narinig kami ng una, akala yung motor. Pangalawa, sunod-sunod na yung potok ng baril. Sugatan ng food cart owner na hinold up ng lalaki, pati isang bystander na nabaril din. Dito nakaposte yung mga pulis nang may marinig na putukan at nang re-responde sana, tumakbo sila sa bahaging ito kung saan isang lalaki ang nakasalubong nila na nagtuturo kung saan umano tumakbo ang nagpaputok. Pero ang nagturo, siya palang hold-upper at ang siya ring nagpaputok. Kaya pagtalikod ng pulis, ito rin ang bumaril sa kanya. Hindi po kasi nila identified kung sino pa yung suspect. So doon po sila napalapit. Nung tumalikod na po itong ating mga pulis, saka po bumunot naman po itong ating suspect at pinaputukan po itong ating isang patrolman. Inaayos na raw ng PNP ang pagpaparangal kay Patrolman Bagay. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago rin ngayong gabi ang pag-downgrade ng DFA sa alert level sa Israel. Ibinaba ito sa Alert Level 2 o Restriction Phase, mas mababa sa Alert Level 3 o Voluntary Repatriation. Paliwanag ng DFA, bunsod ito ng mas mabuting sitwasyon ng seguridad sa Israel at Iran kasunod ng idineklarang ceasefire. Babantayan pa rin daw ng ahensya ang sitwasyon doon. Naingayan daw sa pagkanta kaya tinaga ng isang lalaki ang kanyang kainuman sa Misamis Oriental. Nauwi rin sa pananaga ang isang inuman sa Bukidnon nang mag-away ang dalawang biktima at ang suspect. Yan ang mga report ni Darlene Kai. Pinagkaguluhan ng mga taga-barangay Bito sa Dato Odinsinsu at Maguindanao del Norte ang kotseng ito. Tinambangan ng sasakyan at dead on the spot ang dalawang sakay na batay sa investigasyon ay mga Army Reservists na nakabase sa Cotabato City. Sabi ng mga residente, umaga nitong Sabado nang marinig nilang pinagbabaril ang kotse habang bumabiyahe sa Cotabato Isulan National Highway. Iniimbestigahan pa kung sino ang mga salarin at bakit sila tinambangan. Sa Malay-Balay, Bukidnon, dalawang lalaki ang dinatna ng mga pulis na nakabulagta at puno ng mga sugat. Pinagtataga umano sila ng kainuman gabi nitong Sabado. Batay sa investigasyon, nagkasagutan daw sila hanggang nauwi sa pananaga. Dead on arrival sa ospital ang biktimang 35 years old habang nagpapagaling sa ospital ang 49 years old na natagarin. Agad tumakas ang suspect pero sumuko kalaunan. Hawak na ng mga pulis ang suspect na naharap sa reklamong homicide at frustrated homicide. Hindi siya nagbigay ng pahayag sa media pero umamin daw siya sa krimen ayon sa mga pulis. Sa Villanueva, Misamis Oriental, nasawi dahil sa taga sa batok ang lalaking 48 years old sa inuman noon ding gabi ng Sabado. Suspect ang may-ari ng bahay kung saan nagiinuman ng biktima, suspect at 3 iba pa. Naaresto ang suspect na ayon sa mga pulis ay naingayan daw sa pagkanta ng biktima kaya sila nag-away. Ang iyang istorya nga, saba daw, kay kakanta ba na, normal, ang biktima, saba din siya. Kay ilong na na siya. Nagiguro sila ay panagalis gamay dito. Yasuring ibadlong nga pagilom.
Motong wala, muhilom, kasigpi, padayon kanta, mo ito yung nungdan nga. Nainay ka niya. Nakapatay, iya ginapatay ang biktima. Pero ano napatay mo mo? Kain ang panahon karon sir. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima habang inihahanda ang mga reklamong isasampa laban sa suspect. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lungsod ng Maynila ay sinailalim sa state of health emergency na nagbabalik na si Mayor Isko Moreno dahil sa problema sa paghakot ng basura. Sa gitna naman ng pudlot-udlot umanong koleksyon ng basura, sumulat sa alkalde ang 2 hauling contractor sa Maynila para bumitaw sa kontrata dahil sa halos 400 milyong pisong anilay utang sa kanila ng lungsod. Muli naman maghahakot ng basura ang dating kontraktor na naunang bumitaw sa kontrata dahil din sa utang ng LGU. Ayon kay Moreno, napakiusapan daw niya ang dating kumpanya. Nabiyak po yung pader! Tulungan niyo po kami! Barangay San Jose Celeste! Tulong! Tulungan niyo kami! Nasa 60 pamilya sa Navotas na nanatili sa evacuation center nang bahain sila nitong weekend dahil sa bumigay na pader pangharang sa ilog. Pati mga sandbag na pamalit muna sa pader di kinaya ang ragasan ng tubig. Ayon sa Navotas CDRMO, pag-aari ng pribadong kumpanya ang pader. Sinubukan naming humingi ng pahayag sa kumpanya pero nakikipag-ugnayan na raw ito sa City Hall at tiniyak na ayusin ang pader ngayong linggo. Senador Risa Ontiveros handa raw ihabla ang mga nasa likod ng video ng bumaliktad na witness sa investigasyon ng Senado kay Pastor Apollo Quiboloy. Pinabulaanan ni Ontiveros ang pahayag ni Michael Morelio alias Rene na gawa ng senadora ang mga akusasyon noon ni Rene laban kina Quiboloy at dating Pangulong Duterte. Naglatag din siya ng mga resibo na si alias Rene umano ang nag-alok na tumistigo at hindi siya binayaran. Nagpatulong aniya ito dahil kininap umano ng religious group ng pastor. Hinihingan pa namin ng komento ang kampo ni Quiboloy at Duterte. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla planong mag-apply bilang bagong ombudsman sa gitna ng kinakaharap na reklamo. Ayon sa kalihim, hindi magiging problema ang reklamong isinampa sa kanya sa ombudsman ni Senador Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto at pagdala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Buena mano bukas, unang araw ng Hulyo ang pisong rollback sa kada kilo ng tangke ng LPG ng Petron at Solane. Arangkada rin bukas ang rollback sa petrolyo. Tataas naman ang arawang sahod sa Metro Manila sa susunod na buwan. Pero malayo ito sa isinusulong ng ilang grupo at sa mga ipinanukala sa Kongreso. May report si Rafi Tima. Hanggang saan naaabot ang piso mo? Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang 1 peso mo noong 2018, 79 centavos na lang ang katumbas ngayong taon. Ibig sabihin, ang 1,000 pesos noong 2018, halos 800 piso na lang ang halaga makalipas ng 7 taon. Sa lagay na yan, ano ba ang nakabubuhay na sahod para sa pamilyang Pinoy? Ang datos dito ng PSA noong 2023, mahigit 353,000 pesos na average annual income. Pero ang average ding gastos ng kada pamilya lagpas 258,000 pesos. Sa makatuwid, ang natitira sa kanila para sa buong taon wala pang 100,000 pesos o mahigit 260 pesos kada araw. Kaya panay ang hirit ng mga labor group na minimum wage hike. Bigong maipasa sa 19th Congress ang mga wage hike bill na 100 pesos sa bersyon ng Senado at 200 pesos sa Kamara. Ngayong 20th Congress, isinusulong ng ilang grupo ang 1,200 pesos na daily living wage. Ito raw ang sapat na halaga para bumuhay ng pamilyang may 5 miyembro. Pero malayong-malayo yan sa 50 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila na inaprubahan ng Regional Wage Board. Dahil dyan, simula July 18, 695 pesos na ang minimum wage para sa non-agricultural sector. 658 pesos naman para sa agri-sector at mga service o retail establishment na 15 pababa ang empleyado at manufacturing naman na 10 pababa ang tauhan. Pag naipon naman siya ng 1 buwan, malaki na rin yun. Pambigas na din yan. Pang gastos sa araw-araw, parang di kakayanin pa rin yun, sir. Para sa Employers Confederation of the Philippines, mas mainam ito kumpara sa panukala sa Kongreso. Yung kahit yung maliliit, alam mo, yung micro, saka small, marami din struggling. No? Yung pasweldo lang sa linggo-linggo, buwan-buwan, pinoproblema, no? Tataasan pa. Paliwanag ng National Wages and Productivity Commission, naging batayan sa pag-aproba ng aumento sa sahod
ay ang 5.4% na paglago ng ekonomiya nitong Enero hanggang Marso. Ang mas maliit na inflation rate sa Metro Manila nitong Mayo na 1.7% at unemployment rate na nasa 5.1% noong Abril. Kinailangan daw magbalanse para di mauwi sa pagmahal ng bilihin ang taas sahod. Mapipilita magtaas ang presyo iba. Yung iba naman mapipilita magpawas ang tao kung hindi nila kaya. Pero ayon sa kilusang Mayo 1, pabarya-barya lang daw ang dagdag sahod na ibinibigay ng Administrasyong Marcos. Bukod sa sahod, idinaraing din ang mahal ng petrolyo. Kahit nga may rollback bukas, nakukulangan pa rin dito ang ilang motorista kasunod ng 2 bagsak ng oil price noong nakaraang linggo. Dapat naman kung magkano tinataas, dapat gano'n din nire-rollback, di ba? Pero hindi eh. Magtataas ng 5 piso, bababa 2 piso. Ayon naman sa Energy Department, posible pang masundan ang rollback. Pumayag din magbigay ng 1 peso per liter discount ang ilang kumpanya. Pag-aaralan pa kung pwede rin bigyan ng discount ang mga pribadong sasakyan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinisikap mahuli sa Iloilo City ang isang asong gala na nangagat ng mahigit 20 sa magkakahiwalay na insidente kabilang ang ilang bata. Inabutan pa ng GMA Integrated News ang aso na nagtatago sa ilalim ng sasakyan. Sabi ng barangay, ilang beses na raw nilang tinangkang hulihin ang aso pero mabilis na nakatatakas. Nangako ang Iloilo City veterinarian na huhulihin agad ang aso lalo't pinaghihinilaang carrier ito ng rabies. Nabakuna na raw ang mga nakagat na hindi naman nakitaan ng sintomas ng rabies. Ang virus na rabies na inaatake ang central nervous system napapasa mula sa kagat at kalmot ng infected na hayop. Ayon sa World Health Organization, pwedeng umabot ng hanggang 1 taon ang incubation period o yung panahon na nasa loob ng katawan ng rabies bago ito maglabas ng sintomas. Nakamamatay ang rabies pero kaya pa ring agapan ng bakuna. 2 araw na sinagupa ng mga otoridad ang wildfire sa kanluran ng Turkiye. Nasa 20 bahay ang natupok sa coastal province na Izmir. Tulong-tulong sa pag-apula ang mahigit 100 fire truck, 14 na helicopter at 4 na light plane. Nagpahirap sa operasyon ng malakas na hangin na nagpapalala ng sunog. Isang matandang lalaking naka-wheelchair naman ang nasagip sa kanyang bahay. Ayon sa mga otoridad, nasa 50,000 residente na ang pinalikas. '16 Sangres na sina Sanya Lopez, Glyza De Castro, Gabby Garcia at Kylie Padilla kasama si Muya Clea Pineda nagsanib puwersa sa isang TikTok challenge. Dante Squad, all out ang support sa first swimming competition ni Sixto. Megan Young at Michael Daez enjoy sa kanilang first date since becoming parents. From first to last, PBB hosts na sina Gabby Garcia at Mavi Legaspi emosyonal sa last eviction night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Grateful daw sila sa PBB experience and looking forward na sa big night. Nag-viral sa social media si Sparkle star Paul Salas sa isa kasing event sa Brooks Point, Palawan nitong weekend. Isang fan ang napaunlakan niya ng picture. Pero nang makabalik ito sa pwesto, bumagsak siya sa sahig dahil binitbit pala ni Paul ang upuan niya. Alam ng mga napuntahan ko ng provinces yan na talagang kumukuha ko monoblock. Umaangat ako sa monoblock para nagbibigay kasi ako ng jacket ko, ng mga necklace na suot ko. Kaya naman nagulat daw talaga siya nang marami nang nagtatag sa kanya ng video. Hindi ko alam na upuan niya yun kasi nga tumayo siya. Akala ko naman bakante. Nakausap na niya ang babae sa viral video. Inano ko na lang po na maging positive ang lahat po noon, no? Na salamat din kay Sir Paul kasi napasaya niya po syempre kami. Unang-una madam, sorry. Hindi ko napansin talaga. Kaya mga kapuso at nakotigil na yung pangbabash. Wala talaga nagkagusto nun, so sana itigil na yung pangbabash. Good vibes na lang. Magdadala ako ng upuan the next show. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.